Hello mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya, isi-share ko naman sa inyo yung mga nangyari dito sa aming alagang native na chicken mga kaprobinsya. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako at pakita ko sa inyo kung ano nangyari sa aming mga alagang native chicken. So ayan mga kaprobinsya, ito na lang yung natira sa amin mga alagang itik. O tawag dito sa amin sa Ililupato. So lahat kasi ng mga manok mga kaprobinsya is namatay. So yan talaga mga kaprobinsya, ang hirap talaga. So ngayon is iwan ko lang mga kaprobinsya kung ano nangyari sa mga manok kasi para silang biglang nagtamlay. So ang tawag dito sa amin is pulak. So parang ESF ba, parang katulad ng baboy na ilang oras lang mga kaprobinsya nagkasakit, pagka hapon is namatay. So ganyan yung nangyari dito sa amin. So yan, yung natira na lang is ito na lang mga alagang itik. So sila na lang yung natira dito sa amin. Ganyan talaga ang buhay ng isang farmers mga kaprobinsya. Merong maganda at merong hindi maganda na mangyayari sa mga alaga mo na hindi mo inaasahan. Wait lang. So mga kaprobinsya, nung isang araw pa yan mga kaprobinsya, namatay yung mga ayan. Ito malaki na rin yung mga biik dito. Ayan. Isang araw rin yan namatay yung mga yan ito na lang. So ayan, namatay. So yung iba mga kaprobinsya na pwede pang mapakinabangan is pinamigay namin, pero yung iba mga kaprobinsya hindi na namin binenta. So kasi mga kaprobinsya merong sakit, so yung mahawaan kapag saan nila dalhin. So dito lang sa paligid namin yung iba binigay, tapos yung iba niluto at binigay din sa mga kapitbahay, sa mga paryente, mga ganyan. Kasi kawawa naman mga kaprobinsya na maubos lahat. So ayan, wala na kaming manok. Ayan, wala, ito na lang nangyari. Ayan, so dami-daming manok dyan. Kapag gabi, madaming manok dyan, no? Pero ngayon wala na. Ubus. So yan, mayroon pang natira dito isa. Ayan mga kaprobinsya, ganyan nangyayari sa kanila. Ayan, no? So ayan, iwan ko lang kung makasurvive pa ito mga kaprobinsya. Ayan, no? Hindi siya kumakain. So, ayan mga kaprobinsya, kahit paano, yung ating mga alagang gansa is na sila, nangitlog naman sila ulit mga kaprobinsya. So, nung una nabugok sila kasi hindi masyadong naalagaan ng mabuti yung kanilang mga itlog. So, dito ko lang sila nilagay mga kaprobinsya, dito sa lupa na ito. Tapos nilagyan ko lang ng ng dayami. So, ayan mga kaprobinsya, kapag yung tawag dito, kapag maulan at malamig yung panahon, so yung lupa mga kaprobinsya is parang nagmo-moist. Yan, so yung impact ng ng moist napunta sa itlog. So yan, nabugok. So dalawa lang yung nabuhay sa 14 yata na itlog nila. So dalawa lang yung napisa, pero namatay pa yung isa. So isa na lang yung natira doon sa itaas, yung kanyang sisiw. So malaki na yun mga kaprobinsya. So ayan, itong ginawa ko mga kaprobinsya. Yan. So yung mga sira-sira namin na container, ayan, nilagyan namin ng tubig. Ayan, noon. So ito yung ginawa kong parang ito. So nakikita ko na ganito din yung ginagawa ng mga ibang farmers, kasi nanonood din ako kung paano kung saan nangingitlog yung mga gansa nila. So ayan, nakikita ko sa container, ginaganyan nila. So ayan. So isi-share ko man sa inyo mga kaprobinsya. Ayan, mahirap talaga mga kaprobinsya mag-alaga ng gansa. Ng alagang gansa. So yan, kapag malaki na sila, yan, katulad niyan, hindi sila masyadong madali magkasakit. Pero kapag maliit pa or bata or sisiyo pa mga kaprobinsya, kailangan talaga silang alagaan ng mabuti. Pero kapag lumaki na sila, so yung kanilang immune system mga kaprobinsya is talagang hindi sila masyadong magkakasakit. Kailangan lang talaga nila merong tubig. Ayan. So yan, meron siyang itlog. So yung natira dyan mga kaprobinsya, tatlong inahin at saka tatlong lalaki na gansa. So yan, ganito yung kanilang itlog. So dalawa lang yung nangingitlog dyan, yung isa hindi pa. Ayan. Yan, nakikita nyo ng itlog. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 yung kanyang itlog. So dito naman mga kaprobinsya, ito kasi naglilimlim na ito eh. Tingnan natin.
2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan mga kaprobinsya, 7 ito. So yan kasi yung 7, yung 8 yung kanyang itlog. Saka isang alagang gansa mga kaprobinsya is 8 yung kanyang itlog. Pero kaso dito kasi mayroong nagpunta at nakita mga kaprobinsya yung itlog ng gansa. Hindi pa yun nalimliman. Nung isang araw pa yun. So nag-ano siya mga kaprobinsya. Wala siya daw pambili. Gusto niya daw kumain. At na ano talaga sila mga kaprobinsya. Kasi kami lang dito may alagang gansa eh. Na ano tawag dito mga kaprobinsya. Nagulat talaga sa sobrang laki ng itlog. So parang ano daw kuno, parang 5 itlog ng native na chicken. So sa calves naman parang 3 daw. Sobrang laki. So ayan mga kaprobinsya, yung isa na yun binigay ko sa ano. Binigay ko sa naghingi dito. So yan, nasa buong buhay niya daw kuno hindi pa siya nakakita ng itlog ng gansa. Mga ganyan pala kalaki. So yan. So kasi mga kaprobinsya, yung mga galagang gansa na ito mga kaprobinsya dito sa amin kasi hindi masyado inaalagaan. Wala masyadong nag-aalaga dito kasi yung mga alagang gansa na ito mga kaprobinsya is mahal. So yung pagbili ni Tito dati sa kanila is 1.7. Pero dahil 5 yung binili ni Tito is 1.5. 7,000 yung 5. So ayan. So pero ito yung mga ano, yung mga kulay puti na yan mga kaprobinsya, yun yung mahal. Pero ito yung mga kulay brown na yan mga kaprobinsya, yan yung malaki na rin sila nung binenta, pero siguro matanda na rin. Parang ano na sila, mga 900 yung bintahan sa kanila. Pero yung mga puti na ito mga kaprobinsya, yung color white, mas mahal sila kasi malaki yung kanilang ano, pangangatawan. So parang itong kulay brown is parang native yata sila na gansa. Ano. So yung iba na yun mga kaprobinsya is pinaalagaan namin sa gusto sa mga ano, sa merong nag-aalaga na gusto mag-alaga ng gansa. So hati-hati na lang kami patulad din sa native pigs. Nahati kami sa ano, sa mga sisiw. So mga kaprobinsya, kaso 1 year na kaming nagpapaalaga sa kanila mga kaprobinsya is yung anak is tag-iisa. So yan talaga mga kaprobinsya, mahirap talaga ito sila alagaan. Pero kapag ibenta mo, mahal rin. So ayan. So ayan, kung meron kayong alagang ni gansa, itong gawin niyo mga kaprobinsya. Yan. So maglagay kayo ng mga ganito container, ayan. So pwede rin mga sirang balde na parang lang, hindi masyado mataas. So ayan. Or mga labador. So ayan. So sa ganitong space mga kaprobinsya, siguro pwede rin kung lagyan ng sa dadalom, yung sapin. Yung kaso sa akin yung sapin na lang, ito yung mga ganitong dayami. So mamomoist talaga kapag maulan. Kasi maliit lang yung space na ito na nilalagyan namin. Ayan. Katulad niya, nilagyan ko lang ng mga sako. Ako lang yung parang tinahi-tahi ko lang mga kaprobinsya. So yan dito naman, ayan, walang laman. Wala na kasi mga alagang native chicken. Namatay na sila lahat. So dati dito, merong tawag dito. Dito sila namamahinga kapag gabi na. So ngayon wala na. Kasi namatay lahat mga kaprobinsya. Hinggan natin ng So ayan mga kaprobinsya, hindi nila naubos yung kanilang pagkain. Ayan naipa ng mais. Nung una mga kaprobinsya, nung madami pa kaming alagang na native na manok, ayan lahat siya nagsikalat lang sila. Ngayon wala na. Yan, kahit ganito kadami yung nilagay ko na na ipa ng mais, yan hindi pa rin naubos. Yan noon kulang pa yan sa kanila, pero ngayon wala na. Yan. So yan talaga ang buhay nating farmers. Go lang, laban, wag susuko. So ito naman si Mama Pig. Yan. Malapit na siyang ibenta. So ibenta na lang namin ito mga kaprobinsya. So ayan dito mga kaprobinsya, dito sa ibaba. Wala rin natira dito mga alagang manok o native chicken mga kaprobinsya. Kasi yan lang Dati kasi kapag nagpapakain ako sa kanila sa alagang itik na ito mga kaprobinsya is
merong pupunta dito ng mga alagang manok dun sa taas. Yan, no? So ngayon wala na, at doon galing ng mga alagang manok. So ngayon wala na, ubos na rin. So yan, yung mga alagang itik na lang yung natira. Sobrang tibay talaga ng kanilang buhay, mga kaprobinsya. Kaya so talaga sila sa sa pabago-bago ng klima. May panlaban talaga sila, mga kaprobinsya. Siguro sa amin dito, mga kaprobinsya, merong nag-inject daw. Yan din yung sabi ng mga tao dito, pero wala naman tayong magawa kasi hindi natin alam kung ano nangyari. Dati every yan, mga kaprobinsya, every 7 years yata. So noon nangyari din yun sa amin. So okay lang din nung nangyari noon sa amin kasi meron kaming natira na inahin. So ngayon lahat ubos talaga, mga kaprobinsya, namatay lahat ng mga ng manok. So yung natira doon sa sa kulungan na pinakita ko na isang inahin, pag-aari yun ng ng tatay ng stepfather ko, yung manok na yun. Pero doon sa amin sa itaas, at ang dito yung mga manok dito, meron din kami dito na pumupunta dito, mga kaprobinsya, tapos umuwi doon sa bahay namin doon sa itaas. Ngayon wala na, ubos na. Pati yung mga sisi ubos. Kawawa talaga, mga kaprobinsya. Wala kaming magawa, wala kaming choice. So yan talaga yung buhay ng farmers, mga kaprobinsya. Laban lang. So yung iba pinamigay na lang kahit paano, din sila. May tulong din. Ayan. Napakinabangan. So yan, malaki na sila. Ayan. So na talaga sila. Yan yung maliit to. Pero ngayon okay na din yung kanyang katawan. So bumabalik na din yung kanyang katawan kasi na ito, mga kaprobinsya, napurga. So ayan. So yung mga bulati is nakalabas na sa kanyang katawan. Ayan, dito isa na lang siya. Isa na lang yung natira dito. So yan, ito tapos na kumain. Ayan, no. Ginawa niyang higaan yung kanyang kinakainan. Ayan. So yan, dating maliit, yan, malaki na. So yan, mga kaprobinsya, tapos na ako magpakain sa aking mga alagang native na baboy at nalinisan ko na rin ang kanilang kulungan, mga kaprobinsya. So yan, mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!